Hi, so we're going to talk about hyperbolas for today. So, ayun. Ang hyperbola, ganito yung itsura niya. Okay? Mukha siyang dalawang parabola na pinagdugtong ng transverse axis. Okay, ayan siya. So, ang hyperbola, kung titingin tayo sa general formula, A is not equal to B and has different sign. Kumbaga, isa sa kanila is positive, isa sa kanila is negative. Let's say meron tayong ganito. 4x squared minus 3y squared plus xy, etc. Kung titingin tayo dito, magkaiba yung value ni A pati ni B. Tapos magkaiba rin siya ng sign, yung isa positive, yung isa negative. So, dyan din natin malalaman na hyperbola siya. Kapag naman wala siya sa general form at nasa standard form siya, malalaman natin kung hyperbola siya kapag minus sign to. Okay? So, ayun. Next is, titingin na tayo dito. So, dalawang orientation niya. So, ang hyperbola meron siyang dalawang orientation. It's either horizontal transverse axis, ganito yung itsura niya, o kaya yung vertical transverse axis. So, ano nga ba yung transverse axis? Ang transverse axis, ayan yung pinakamahabang axis na nadodraw or parang nasa sketch mo sa isang graph. O kunwari, meron tayong ganito. Ayan. Alin sa kanila yung pinakamahaba or yung mas mahaba? 'Di ba ito, yung naka-horizontal. Ibig sabihin, ayan yung transverse axis mo. Okay, yun siya. So, dito muna tayo sa left side. Malalaman natin kung horizontal transverse axis siya kapag nauuna si x minus h squared. Pero kapag hindi, which is itong nasa kanan, ibig sabihin horizontal transverse axis siya. Okay. Okay, tingin naman tayo dito sa baba. So, meron tayo ditong properties ng hyperbola. So, meron tayong center, transverse axis, conjugate axis, vertices, co-vertices, at saka foci. So, ito dapat yung nasa listahan kapag nag-graph tayo ng hyperbola. So, okay. Dito muna tayo sa una, yung center. Ang center, ayan yung h, k. Okay? Ito siya. H pati si K. H pati si K. Okay? Si H palaging kasama ni X. Si K palaging kasama ni Y. Pangalawa is yung transverse axis. Ang transverse axis nga, ayan yung pinakamahabang axis. So, ayan. That is equal to 2A. Pangatlo is yung conjugate axis. Ito naman yung pinakamaikling axis. Okay. So, that describes 2B. Pang-apat is yung vertices. Ang vertices, ayan yung magkabilaang dulo ng transverse axis. So, kunwari, ito yung transverse axis natin. Ibig sabihin, ito yung ano niya. Ito yung vertices niya. Okay. Tapos, next is yung co-vertices. Ang co-vertices naman, ayan yung magkabilaang dulo ng conjugate axis. So, kunwari, ito yung ano natin, conjugate axis natin. Ibig sabihin, yung magkabilaang dulo, ayan yung co-vertices. So, bale, pagka-graph mo pa lang ng transverse axis mo, isusulat mo na agad yung vertices niya. Tapos, pagka-graph mo ng conjugate axis, sulat mo na rin yung co-vertices niya. Para hindi na kayo pabalik-balik dun sa graph niyo. Okay? Last is yung foci. Ang foci natin, ayan yung nakalocate sa transverse axis. So, imagine ganito. Meron kang room. Andiyan, nasa isa kang kwarto. Meron kang salamin dito. Meron kang salamin dito. Tapos, andito ka sa gitna. Pag tumingin ka dito, makikita mo rin yung sarili mo dito kasi nagre-reflect sila. Yun yung ibig sabihin ng
ng foci. Okay? Tapos, nakalocate siya palagi sa transverse axis. Okay? Okay, number 1 tayo. We have here x minus 2 squared over 25 minus y plus 2 squared over 4 is equal to 1. So, before starting, paalala ko lang na kung ano yung nakikita nyo sa screen ngayon, ayan yung flow or pagkasunod-sunod ng pagkuha natin ng properties. Okay? AKA yung mga information para mabuo yung graph. So, simula kayo sa pagkuha ng value ni A pati ni B, tapos end it with getting your foci. Okay? Okay, let's start. So, ang una natin gagawin is to get yung value ni A squared pati ni B squared. So, ang A natin palaging nasa left, ang B natin palaging nasa right. Pero remember na naka-squared pa siya. So, ibig sabihin kukunin niyo yung square root. So, ayun. Ang A squared is C25. Tapos kukunin niyo yung square root niya, which is C5. Ang B squared niya is C4. So, kukunin niyo yung square root niya, and that would be 2. Okay, tapos na kayo sa step 1. Step 2. AKA next step natin, which is si orientation. Ang ibig sabihin ko ng orientation is yung horizontal or vertical. Whether pahiga o pataas yung hyperbola natin. Malalaman natin kapag horizontal transverse axis siya kapag nauuna si x, which in our case, nauuna nga si x. So, ayan. Orientation natin is horizontal transverse axis. Okay, next. Ay, by the way, ang horizontal transverse axis, mukha siyang ganito. Okay, mukha siyang ganyan. Ito yung transverse axis. Ayan. Okay, next, ang kukunin na natin sunod is si center. Ang center natin is si HK. So, ang H natin palaging kasama ni X, ang K natin palaging kasama ni Y. So, pag babaligtarin nyo lang yung signs niya. Dito nga tayo. Ito si H. At dahil negative siya, gagawin nyo siyang positive. Tapos, ito naman si K, katabi ni Y. At dahil positive siya, gagawin nyo siyang negative. Okay? So, pwede nyo na itong i-plot. Ang center natin is somewhere nandito. Andito naman talaga siya. Ayan. Next, transverse axis. Ang transverse axis natin is pahiga. Ayan nakalagay sa orientation. Ibig sabihin, yung pinakamahaba natin na line is paganyan. From the center. So, ang transverse axis natin is given 2A. Tapos, kukunin natin, i-substitute natin yung value ni A. So, that would become 2 multiplied to 5. And 2 times 5 is equal to 10. Ibig sabihin, simula sa center, magbibilang kayo 5 beses pa kanan at pa kaliwa. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kayo bahala kung alin dito, pero labelan na lang natin to as V1, labelan natin to as V2. Okay? Next, conjugate axis. Ang conjugate axis natin is given by 2B. Ang B natin is C2. So, 2 times 2 is equal to 4. So, bilang ka 2 beses sa taas, 2 beses pababa. Simula sa center. So, 1, 2. 1, 2. Wait lang. So, ayan siya. Burahin ko muna ito, CC. Lagyan natin siya sa tabi. Yung point natin. Para hindi siya sa gabal. So, ayan. Tapos na nga. Wait lang. Labelan natin to as CV1, CV2. Okay. So, nakuha nyo na yung location ng transverse axis, pati conjugate axis nyo.
Pwede nyo na siyang i-connect. Wait lang. I-connect natin siya sa center para para happy sila. Hindi. Para lang alam nyo na kung paano nyo ito-draw yung asymptote nyo. Sunod natin kukunin is si vertices. Kung bago kukunin nyo lang yung points niya. V1 is 7, negative 2. Ang V2 natin is negative 3, negative 2. Okay. Tapos, wait lang, sulat muna natin. Ang vertices natin ay 7, negative 2. Tapos, ang second vertices natin is negative 3, negative 2. Next is si co-vertices. Kunin nyo lang yung points like literal. So, that would become positive 2, 0. Tapos, next is ito. Wait lang. Positive 2, negative 4. Sorry, di ko kasi makita masyado maliit. Pero, ayan siya. Isulat natin dito. CV1 is 2, 0. Tapos, CV2 is 2, negative 4. Ayan. Sunod is kukunin na natin yung foci. Ang foci natin is c squared is equal to the square root of a squared plus b. Ito yung para sa hyperbola. So, substitute natin yung values. Ang values ni a is 5. Tapos, ang value ni b is c2. 5 squared is equal to 25. Tapos, 2 squared is equal to 4. Tapos, 25 plus 4 is equal to 29. The square root of 29. Tapos, gawin natin siyang decimal kasi hindi naman siya perfect, square. So, that would become 5.39. Ito yung foci nyo. Okay. Ang foci palaging nasa transverse axis. Okay lang kahit lumagpas ha. So, bilang kayo 5.39 units. 1, 2, 3, 4, 5.39. So, ito si F1. Estimate nyo na lang kung nasan siya. Tapos, next is si F2. Yan. Tapos, simula dito, connect the dots. I-ignore nyo muna si foci. So, wait lang. Mag-iba tayo ng, color. Saglit. Yan, gawin natin pink. So, papag-connect nyo, ginawang pink pero kulay blue pa rin. Okay, ulit. Take two. Teal na nga. Ayan. So, connect the dots nyo. Ganyan siya. Broken line pala dapat. Ganito rin gagawin nyo. I-ignore nyo lang si foci. Ayan. Yan. O, diba nakikita nyo na? Can you guys visualize it? Okay. Next. Drawing na tayo ng criss-cross pag ganun. So, dito. Pag ganyan siya. Tapos, dito. Wait lang. Pantayin natin. Ayan. Yon. Pero syempre, Diyos ko po. Ayan, papantay nyo. Yun. Di siya masyadong kita, pero yan, okay na yan. At dahil horizontal nga siya, at kung naaalala nyo, pag ganito siya, ibig sabihin, yung ating, tag dito, hyperbola is andito. So, ganyan siya. Pag ganun. Tapos, next dito naman. Oh, diba? Okay. Ayan na yun. Tapos na kayo. I mean, yung graph, hindi kayo. Okay. Ayan na siya. So, ganyan na yung hyperbola nyo. Pero, kung nalilito pa rin kayo, sige, isa pa tayo ng example. Okay, dito tayo sa number 2. Parehas ulit yung gagawin natin. We have here
y minus 1 squared over 36 minus x plus 2 squared over 9 is equal to 1. So, una natin kukunin is yung value ni A pati ni B. Ang value ni A is 36. Tapos, kunin natin yung square root. That would become 6. Next is si B. So, that would become 9. Tapos, kunin nyo yung square root. So, magiging 3. Kung titingin tayo sa equation, nangunguna si y, so ibig sabihin, vertical transverse axis siya. Vertical transverse axis. So, ibig sabihin, pag ganito na siya. Ayan. O, diba? Ganyan dapat yung itsura ng graph natin mamaya. Next, kukunin na natin yung center. Ang center natin is si H pati si K, diba? So, ang H natin is si negative 2 tapos positive 1. Pag-iibay natin yung yung signs niya. So, yun yung ginawa. Next, ipa-plot na natin siya dito sa ating Cartesian plane. So, ang negative 2, 1 is nandito. Ayan yung center natin. Next is yung transverse axis. Ang transverse axis natin is given by the equation 2a. By the formula 2a. Ang value ni a natin is 6. So, 2 times 6 is 12. Tapos, bibilang kayo simula sa center, 6 na beses, pataas pati pababa. Kasi nga, vertical yung transverse axis natin. So, simula sa center, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ito yung V1. Simula sa center, bilang tayo. 6 na beses pababa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan naman si V2. Okay. Pwede nyo naman siya pagbiligtarin. Pwede namang andito si V1. Pwede namang pwede namang nandun sa taas si V2. Kayo bahala. Wala namang effect yan. Next is si conjugate axis. Wait lang. Connect muna natin to. Kukonect nga eh. Wait lang. Ayan. Next is si conjugate axis. Ang conjugate axis natin is given by the formula 2b. Ang value ng b natin is 3. And then, 2 times 3 is equal to 6. So, simula sa center, bilang kayo 3 beses pakanan at pakaliwa. So, 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, ito si CV1. Ito si CV2. Ayan. Tapos, i-connect lang natin siya dito sa center. Okay. So, yan na siya. Next natin gagawin is kukunin natin yung vertices. Yun yung naka-purple. So, ang vertices natin dito, meron tayong negative 2, 7. Tapos sa baba naman is negative 2, negative 5. Tapos ulat natin dito. V1 is negative 2, 7. Tapos V2 is negative 2, negative 5. Tapos, doon naman tayo sa naka-green, which is yung covertices. Ang una nating covertices dito, based dito sa graph is, wait lang, bilang tayo. 1, 2, 3, 4, 5. Negative 5. Tapos, positive 1. Positive 1. Tapos, yung isa naman is 1, 1. Wait lang. Ayan. Ito sulat natin. Ang covertices natin ay negative 5, positive 1,
Tapos, yung pangalawa is 1, 1. Okay. Tapos, last step na foci. So, ang foci nga natin will be, wait lang. That would become c squared is equal to square root of a squared plus b squared. Tapos, ang a squared natin is 6 squared plus b squared natin, which is 3 squared. Para mabilis, lagay nyo to sa calculator nyo at ang lalabas is square root of 45, aka 6.71. At dahil ang foci natin ay nakalagay sa transverse axis, ibig sabihin, nandito siya sa naka-purple. Okay. So, bilang tayo 6 beses, pataas at pababa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ang 6.71, andito yan, somewhere dyan. So, ayan si F1. Next, si F2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Andito siya. Si F2. Ayan, tapos na tayo. Tapos, papag-connect na natin to. So, broken line. I-ignore nyo ulit si foci. Ayan. Tapos, pag okay na siya, pwede na kayo maglagay ng asymptote. Basta ipapantay nyo. Wait. Hindi nga siya pantay. Saglit. Ulit. Kunwari pantay. Okay, tapos lagay kayo ng arrow. Next is yung pag ganito naman. Okay. Ayan. Hindi pala siya pantay. Okay, pag ganito tayo. O kunwari pantay. Kunwari na lang pantay. Kunwari na. Okay, isipin nyo nakapantay to. Kunwari lang nakapantay yan. Okay. Di tapos na siya. Yung graph. Babalik kayo dun sa orientation nyo. At dahil vertical axis siya, pag ganun na dapat, diba? So, ibig sabihin, yung graph natin is pag ganyan. Okay? So, pag ganyan. Ayun na siya. Ayun na yung natin, hyperbola natin. O, diba? Ganyan lang siya. Practice lang kayo ng practice. Okay. Basta tatandaan nyo, may dalawang orientation kapag hyperbola. Yun yung horizontal, transverse axis, at saka yung vertical. Pero ang pinaka-importante dyan, alam nyo yung orientation niya. Para pagtingin nyo pa lang, hala, okay, ito pala yun. Okay? Yun lang.